Ngayon po, are you ready na ma-correct yung mga interpretations natin dyan sa mga bagay na yan? Are you sure? Okay? So, wag muna kayo aalis sa grupo nyo kasi magsisihan kayo mamaya kasi sino yung mga nakapag-isip ng mga ganyang klaseng interpretation. Okay? So, let's open our Bibles to Luke chapter 6. Go ahead, get your Bible. Huwag kayo alis sa group nyo, hayaan nyo nandyan lang kayo para mamaya ma-realize nyo, ay, oo nga bakit kanina sabi ni sister ganyan, ni brother ganyan, yun. So, yan, makakapagsisihan kayo ngayon. Okay, Luke chapter 6, mula po verse 37 hanggang 42. Okay? So, Luke chapter 6, 37 to 42. Natandaan nyo na ang series natin ngayon ay, ano? Ano yung series natin ngayon? Misquoted passages. Okay. Dadaanan natin yung 4 na misquoted passages in one sitting. Sa isang upuan, ipapakita ko sa inyo yung 4 na misquoted passages na kahit ngayon, kayo mismo ay na-misquote ninyo. Okay? Tingnan natin ha. So, Luke chapter 6, mula verse 37 hanggang verse 42. Ang sabi dyan, judge not, and you will not be judged. Condemn not, and you will not be condemned. Forgive, and you will be forgiven. Verse 38. Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, running over, will be put into your lap. For with the measure you use, it will be measured back to you. Verse 39. He also told them a parable. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into pit? Verse 40. A disciple is not above his master, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Okay? But everyone who is, verse 41. Why do you see the speck that is in your brother's eye, but do not notice the log that is in your own eye? How do you say to your brother, Brother, let me take out the speck that is in your eye, when you yourself do not see the log that is in your own eye? You hypocrite! First, take the log out of your own eye, then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. Ngayon, balikan natin yung mga interpretations nyo kanina. Do you see the relevance of each 4 topics with one another? Nakikita nyo ba yung connection ng 4 na topic? Kanina nung pinag-discuss ko kayo, parang magkakalayo yung topic ng 4. Tama ba ako? Parang walang nag-connect dun sa 4 na binigay ko sa inyo. Pero sa totoo lang, it is just one pericope o isang buong malaking paragraph lang yan kung tutuusin. Bakit ganon? Bakit nagkaiba-iba ang intindi ninyo doon sa 4 na yan, gayong iisa lang pala yung gusto sabihin dyan? O iisang paragraph lang pala siya? O, kita mo, natatawa na kayo, di ba? Oo, ang layo-layo, no? Hindi siya mag-connect. Bakit ngayon, sinabi pala ni Jesus sa isang upuan yan? Actually, kung babasahin niyo rin yung Matthew chapter 7, iisa rin yung sinasabi. Let's open our Bibles to Matthew chapter 7, mula sa verse 1. Ilan nyo? Sabi, judge not, and that you be not judged, for with the judgment you pronounce, you will be judged, and with the measure you use, it will be measured to you. Why do you see the speck in your brother's eye, but do not notice the log that's in your own eye? Or how can you say to your brother, let me take the speck out of your eye, when there is the log in your own eye? You hypocrite, first take the log out of your own eye, then you will see clearly to take the speck out of your brother's eye.
Okay? So ngayon tayo po ay mananalangin, then I will discuss this to you thoroughly. Okay? Let's pray. Lord, give us the wisdom and the understanding in interpreting these passages. Help us to be corrected in all the interpretations that we think about these verses, O God. And I pray that give us the proper application in all of these things. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na sa pamamagitan ng aming pagdidiscuss sa mga passages na ito, ay maging tama ang aming interpretasyon. Sa gayon, magkaroon din kami ng tamang attitude sa pagbabasa ng iyong salita. Tulungan mo po kami na wag naming paghiwa-hiwalayin ang mga passages, scriptures. Bagkus, tingnan namin ito according to context. Thank you, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Okay, tingnan ninyo yung interpretation ng karamihan sa inyo dun sa question number 1. Judge not and you will not be judged. Okay? May mga nagsabi na can judge but careful. May nagsabing can't. Tapos meron din nagsabi na pwede mag-judge pero dapat walang makita. Doon naman sa question number 2, iniisip naman natin, karamihan sa atin iniisip na ito ay patungkol sa giving, patungkol sa generosity, patungkol sa motive, patungkol sa kung ano yung binigay mo, yun din yung anihin mo. So, generically or basically, iniisip natin patungkol sa pagbibigay. Yes? Yes. Pangatlong question, iniisip natin yung patungkol doon sa blind man ay patungkol doon sa kung paano tayo mamumuhay. Tama ba ako? Na hindi ka pwedeng, kumbaga, kailangan maging mabuti kang example. Yes or no? Yes. Tapos pang-apat, doon sa mga binigay natin, karamihan dito, ang most na sagot nyo ay patungkol sa submission kasi hindi ka pwedeng maging higit yung estudyante sa master. Kaso, hindi yan ang topic ni Jesus. Nakuha nyo? Tingnan ninyo yung sinabi ni Jesus dun sa Luke chapter 6, dun sa ending ng passage. Okay? Tingnan nyo yung ending ni Jesus dun sa Luke chapter 6, verse 42. Yung huling sentence dun. Ano sabi? You hypocrite! Galit si Jesus sa kanila nung binanggit yan. You hypocrite! First take the log out of your own eye, then you will see clearly to take out the speck that is in your brother's eye. Galit yan. Okay? Pagalit si Jesus sa sinabi yan. So this is all about judging and starts with the big letter H. Hypocrisy. Diba? Mga ipokrito kayo. Diba? Mga ipokrito kayo. Ano ba yung context nito? Let us look out the context of this passage. Una, sino yung kausap niya dyan? Tingnan ninyo. Sino yung mga kausap niya dyan? Okay? Disciples ba? Are you sure that these are the disciples? Tingnan ninyo. Verse 17 ng Luke chapter 6. Disciples ba? Sure? Multitude. Ito yung part nung time na maraming sumusunod sa Panginoong Yesus. So maraming tao ang gustong sumunod sa Kanya. Okay? So dahil nakagawa siya ng miracles, dahil nagpakain siya ng marami, so maraming susunod sa Kanya, so pinangaral ni Jesus itong mga bagay na ito. Okay, bago niya tinuro niya rin muna yung patungkol sa Beatitudes. Okay? Pagkatapos, after niya ituro yung mga Beatitudes, tinuro niya rin yung mga woes. Mga kahiya-hiya kayo. Mga nakakadiri kayo. Okay? Pinakita niya kung ano yung mga mapapalad at pinakita niya rin kung sino yung mga nakakadiri. Okay? Pinakita niya na yung mga walang pag-asa kundi ang Panginoon, sila yung mga mapapalad. Pero pinakita niya rin kung sino yung mga nakakadiri. Sino yun? Okay? Sino yung mga nakakadiri daw? Tingnan nyo yung verse 25. Woe to you, you are
who are full now, for you shall be hungry. Woe to you who laugh now, for you shall mourn and weep. Ito yung kabaligtaran nung blessed. Hindi nyo ba napansin na iyan yung kabaligtaran ng blessed? Yung blessed are the poor. Dito naman ay woe to the full. Kayong mga busog, magugutom kayo. Doon sa kabila, mapalad ang mga mahihirap sapagkat sa kanila ang kaharian ng Diyos. Pinapakita dito ni Jesus yung contrast, okay, yung contrast nung mga walang pag-asa kundi ang Panginoon, saka yung walang mga pag-asa kundi sarili nila. Yung inaasahan nila ay mga sarili nila. Okay? So kung ang inaasahan nitong mga tao ay mga sarili nila, therefore, yung mga taong nandito ay self-centered. Okay? Mostly, ang mga sumusunod sa Panginoong Hesus at that time are self-centered. They are just seeking Jesus because they want to feed themselves. They want to fill their egos, they want to fill their pockets, they want to fill their tummies. Okay? Gusto nilang masatisfy yung kanilang mga pride, gusto nilang mapagpala sila financially, at gusto nilang mabusog. Gusto nilang gumaling sa kanilang mga illnesses at mga pains. Kaya nga lagi kong dinidiscuss sa inyo, ano ba talagang dahilan kung bakit kayo na-save? Is it all about para lang guminhawa yung buhay natin, maibsan lang yung mga problema natin? Is that what Christianity is all about? Ito yung iniisip ng mga Kristiyano o yung mga iniisip ng mga tagasunod ng Panginoon even the time before the Scriptures. Kahit noon pa, yun na nilang iniisip. Yun yung napakalungkot na sitwasyon ng Christianity even the time of the Lord. Kasi they are just looking at themselves. Tinitingnan nila. Okay? Tapos, pinakita rin niya kung ano yung tunay na love. Okay? So, pinakita niya, talaga? Ito yung love. Ito yung love. Kasi wala kayo nito. Kung wala silang love, ano ang ginagawa nila dun? Ano ang ginagawa ng mga tao na gusto sumunod sa Panginoon pero walang love? They are all what? Anong tawag sa kanilang lahat? They are all hypocrites. They are all hypocrites. And the churches are full of hypocrites. Ang dami. Ang daming ganun. Who? Sino? Sino yung mga hypocrites? Yun yung mga tao that they judge other persons pero ayaw nilang i-correct yung kanilang sarili. Therefore, masamang mag-judge? No. Hindi masamang mag-judge. Bakit? Tingnan niyo yung Matthew chapter 7. Tingnan nyo yung verse 6. Is this part or not part of the passage? Yung verse 6. Part. Actually, yung mga titles sa inyong mga Bible ang magbibigay ng clue sa inyo kung kasama pa ba sila o hindi na dun sa topic. Kasama eh. Ano yung verse 6? Anong sabi ng verse 6? Do not give dogs what is holy, or do not throw your pearls before pigs, lest they trample them under the foot and turn to attack you. Anong kinalaman yan sa hypocrisy or sa judging? Hindi ba judging yung ituring mo yung isang tao bilang dogs o bilang pig? Yes or no? Pag sinabi niyong huwag niyong ibigay yung perla sa baboy, hindi ba judging yun? Diba? Huwag niyong, simple lang naman yun eh, huwag niyong ibigay yung mabuting bagay sa hindi karapat-dapat na tao. Tama? Do not throw your pearls to the pigs. Diba? Do not give dogs what is holy. Huwag niyong ibigay sa kanila yung hindi nararapat para sa kanila. Therefore, judging yun. So, ano ibig sabihin? Masamang mag-judge? No. Anong gusto sabihin ni Jesus? Be careful that when you judge, siguraduhin mo, okay, na ikaw, inayos mo yung sarili mo so that when you judge, it won't backfire on you. Hindi babalik sa inyo yung judging nyo. So it's okay to judge. Actually, every day you judge. Diba? Malinis o hindi malinis yung pagkain. Pwede ba tayo sumakay dyan? Baka may hold-upper o wala.
Sa jeep, pag sasakay kayo, nag-judge ka agad kayo dun sa mga driver kung yung sasakyan yung jeep, kaskasero o hindi. Di ba? Kapag malakas yung tugtog, ginajudge yung agad yung driver. Bingingot yung driver niyan. Di ba? Ginajudge yung agad. Okay? Tapos kapag nakita niyo yung isang lalapit sa inyo na madungis, naku, mukhang ano to baka agaw bag to, baka mga hablot ng bag. Nung one time, si Boy 2 Quezon, nagpalabas sa Channel 7 yung Prangkista 3. Pinalabas niya doon na nagsuot siya ng taong grasa. Tapos nahiga siya doon sa harapan nung bangko. Tapos pinapaalis siya nung guard. Tapos nagagalit siya, ba't siya pinapaalis? Sabi, umalis ka dito kasi mukha siyang mabaho, tapos ang dumi-dumi niya. Di umalis siya. Pag alis niya, nilabas niya yung susi niya, tapos pinindot niya yung car lock. Chuk, chuk! Biglang bumukas yung Porsche na kotse. Tapos, gulat na gulat yung guard. Kasi yung taong grasa, meron susi ng Porsche. Racing car pa yung ginagamit nung taong grasa. Tawa ako ng tawa dun sa prangkista na ginawa ni Boy 2. Tapos nagulat sila si Boy 2 Quezon pala yung nakaganong itsura. We judge even in the physical appearance of person. Ang tanong lang, is it okay or not? It's okay. Ang tanong lang is, be careful when you judge. Kasi ang sabi nga ni Jesus, bago mo tanggalin yung speck in your brother's eye, put the log out from your eye. So bago nyo husgahan yung iba, tanggalin nyo muna yung nakaharang sa mukha nyo. So pwede. Kasi everyday ginagawa natin yan. Actually, ang tawag natin doon discernment. Choosing. Diba? Choosing. Diba? Pagbili nyo ng Colgate, saka ng close-up, alin ang mas magaling? Ng Rejoice o ng Sunsilk? Diba? Pagbili ng damit from ukay-ukay to SM, kung sa grocery ba, sa Shopwise ba, o sa palengke. Di ba judging yon? Di ba lagi yung sinasabi, ay mas gusto ko dito sa Robinsons. Bakit? Kasi mas malakas ang aircon dito. Di ba? Ay, mas gusto ko sa palengke. Bakit? Kasi mas fresh yung manok kaysa doon sa Save More kasi frozen. Di ba judging yon? Naintindihan nyo? That is all judging. All of those things are judging. Even sa person, sa school, saan ninyo ipapasok yung inyong mga anak? Ay, ipapasok ko yung anak ko dito. Bakit? Maganda turo dyan. How did you know? Paano nyo nalaman na maganda turo dyan? Di ba? Ang ganda kasi na uniform. Ganun ba yun? Di ba? Ginajudge na natin ang bawat bagay at ang bawat tao. Di ba? Oy, anak, huwag kang makikisama dito. Bakit? Kasi mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Yes or no? Be careful when we judge. Do not judge hastily. Huwag basta-basta. Okay? And when you do it, tanggalin nyo muna yung magbabackfire sa inyo. Okay? Magbabackfire sa inyo. Hoy, anak, lagi ka namang, mainitin ang ulo mo, ganyan. Pero pag alis ng anak mo, ikaw rin mainitin ang ulo mo. Magbabackfire sa inyo. Be careful when you do it. Okay? When you correct somebody, be careful when you do it. Okay? Hindi sinasabing wag. Be careful. Yung ibig sabihin ni Jesus nung do not doon, may kaakibat doon sa huli. Kasi sabi niya, when you, okay? Pagtatanggalin niyo raw yung puwing sa mata ng kapwa niyo, tanggalin niyo muna yung lag. Hindi sinabing bawal. Ito yung nangyayari sa atin. Nagiging license ito para wag kayong pakialaman ng iba. Tama? Oy, halimbawa, sinisita kayo sa isang bagay. Anong sasabihin nyo? Oy, do not judge, wala kang karapatan. Si Lord lang ang pwedeng mag-judge sa akin, hindi ka Diyos. Ginagawa natin tong lisensya para wag tayo husgahan ng ibang tao. Excuse me po, walang ganong ibig sabihin ng scriptures. Okay? At hindi rin ibig sabihin na hindi nyo pwedeng ituwid yung iba. Kasi, magkokontradik ito doon sa sinasabi ng scriptures na mapalad ang nagbabalik ng tao sa Panginoon. When we correct somebody, binabalik natin siya sa harapan ng Panginoon. Yes or no?
Hello? When you correct somebody, you are judging him na mali yung ginagawa niya. Tama po ba? Matthew 18. When we correct somebody, hinuhusgahan natin yung tao, mali yung kanyang ginagawa. Yun nga di ba? So, tamang mag-correct. So, part of correction is judging. Kasi sinasabi mo, mali yung ginagawa niya. So, we should correct somebody. Tama? So, hindi pwede na gawin natin pangontra yung do not judge. Kasi hindi mo ako pwedeng i-judge. Kasi si Diyos, ang Diyos na pwedeng mag-judge sa akin. No, that's wrong. Ang nangyayari pa, nagiging lisensya ito. Nagiging pang-block natin to. Oops, huwag niyo akong pakikialaman. Si Lord lang ang pwedeng mag-judge sa akin. Hindi pwede. No. If that person judges you because he loves you, he will correct you. Di ba? Even the parents, papayag ba kayo sasabihin ng mga anak nyo, Mami, Nay, huwag nyo akong i-judge. Hindi nyo alam kung sino yung mga kasama ko. Nakasama nyo na ba yung mga kasama ko? Bakit yung pinagbabawalan na makasama sila? Kayo bang nakasama nila? Papayag ba kayo ng ganun? Hindi. Because we parents know, di ba? And most of the time, we do our judging. Kasi nakikita natin And part of that judging is warning them and correcting them. We judge them because of judging? No. We judge them because we love those whom we correct. So, kailan masama ang judging? Kapag ang reason ng judging ay hypocrisy. Pagmamataas. Dahil yun yung pinapakita dito ni Jesus sa Luke at sa Matthew. Kasi pinapakita nila nung mga Pharisees, nung mga Sadducees, at nung mga teachers of the law na mas magaling sila kaysa dun sa iba. Kaya lang nila sinasabi, tingnan nyo yung ginagawa ng mga Pharisees yung bang mga disciple mo, Jesus, nagpa-fasting? Hinusgahan kaagad ng mga Pharisees yung mga disciple dahil kain ng kain. Di ba? So, hindi sila nagpa-fasting. So, anong iniisip nila? Do they judge the disciples for the sake of they love the disciples? No. They judge them because gusto nila ipakita na mas higit sila kaysa sa mga disciples ni Jesus. At itong Jesus na ito, hindi nagtuturo ng tama. Dahil ayaw niya mag-fasting yung kanyang mga disciples. Anong sagot ni Jesus? Bakit sila magpa-fasting? Magkakasama kami. Masaya Magpa-fasting yung mga yan pag malungkot na. Kasama pa nila ako, ba't pa sila magpa-fasting? Magpa-fasting yung mga yan pag wala na ako. Dahil hindi na sila makakakain sa lungkot nila. So yung purpose dito ng pag-correct ni Jesus sa kanila about their thinking, about judging, is not about huwag kayong mag-judge. But kinokontra dito ni Jesus, binabasag ni Jesus dito, yung motive nila, bakit sila nag-judge. And that is about hypocrisy or hypocrisy. Bakit yung ginajudge yung tao yun? Para ipakita lang yung sarili niya na mas magaling kaysa iba. That's what Jesus is against. So when you love somebody and you want to correct that person, that is not forbidden by God. Lalo na kung mahal mo yung isang tao, kaya nyo siya ginajudge or kinokorek. Malinaw po ba yun? So pwedeng mag-judge. Pwede. Kasi you are already doing it. Hindi nyo lang napapansin. Okay? Number 2, patungkol dun sa pangalawa. Ano naman ngayon ang kinalaman ng give and it will be given unto you dun sa judging? At hypocrisy. Ano kinalaman yan? Tingnan nyo, Luke chapter 6. Ano kinalaman yan? Balik tayo dun. Sige. Anong kinalaman? Give, and it will be given to you. Good measure, pressed down, shake it together, and running over, will be put into your lap. So, wala itong kinalaman sa tithes, sa offering, o sa giving. Bakit? Nasa iisang passage po sila Nasa iisang paragraph sila actually. Pagkatapos sabihin dito ni Jesus na
condemn not and you will not be condemned, forgive and you will be forgiven. Bigla niya sasabihin, give and it will be given. Wala itong kinalaman doon sa sinasabi ng maraming pastor na nag-i-encourage na mag-tithes. Usually, ginagamit niya, lalo na bago mag-offering, magsisermon muna. Kaya nga po, buksan ninyo yung mga Bible sa Luke 6:38. Give and it will be given unto you. Okay? Press down, shake it together, and running over. Ginawan pa ho yan ng kanta. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, lig-lig at umaapaw. Wala palang inalaman yan sa offering. Di ba? Tapos sumikat pa nung 90s si Ron Quinoli. Give, and it shall come back to you. Good measure, press down, shake it together, and running over. Sikat yun kasi ang ganda ng pagkakatugtog doon ng banda ni Ron Quinoli, lalo na yung bass ni Laboriel. Ang galing ng pagkakatugtog doon. Kaya sikat na sikat yan ng 90s. Tapos ginagamit yan lagi tuwing offering. Masaya-saya. Di ba? Pinipilit ng mga pastor na magbigay yung mga tao. Okay? Hindi nyo napapansin kayo yung pinipress ng pastor para magbigay. Di ba? Press yung pastor. Oh, give. Di ba? It shall come back to you. May kasamang bola yun para magbigay tayo ng malaki. Laging panghatak yun, yung siksik, liglig at umaapaw. Anong kinalaman niyan sa judging at hypocrisy? Ano mga kapatid? Saan siya nakadugtong? Tingnan ninyo. Kung anong ginagawa daw, sabi, kung ano daw yung panukat na ginagamit, yun din daw yung panukat na ibibigay sa atin. When you judge somebody, ganun din yung judging na gagawin sa atin. Yes or no? Yes. When you forgive somebody, yun din yung gagamitin sa inyo. When you give to somebody, yun din yung gagawin sa inyo. So it's about giving? It's about offering? No. Yung measure na ginagamit natin in our judging and in our forgiveness, yun yung tinutukoy dito. Kung gaano kayo ka-generous sa inyong judging at kung gaano kayo ka-generous sa inyong forgiveness, yun yung sinasabi dyan. Okay? Magpatawad tayo. Okay? Yung sukatan ng ating judging, yun din yung susukatin sa inyo. Kaya walang inalaman yan sa offering, walang inalaman sa magbigay kayo sa iba o what you sow, what you reap. This is all about pa rin sa judging natin. Mag-judge kayo ng malaki, i-judge din kayo ng malaki. Yung sukatan na ginamit ninyo, yun din yung susukatan sa inyo. So still, ito ay patungkol sa judging and hypocrisy. Yung sinasabi dyan na siksik, liglig at umaapaw, running into your lap. Okay, tingnan ninyo. Saan siya nakadugtong? Bakit semicolon yung ginamit, kung yung Bible ay ESV, I don't know sa NIV, pagkatapos ng you will be forgiven, semicolon yung ginamit. Ibig sabihin, these are separate sentence yet related to the first one. If you understand the English grammar, kung umintindi kayo ng English grammar, yung translator, ipinakita niya dito na hindi po nakahiwalay yung give and it shall come back to you or given to you dun sa nauna. Okay? Ibig sabihin, yung ating judging at yung ating forgiveness, yung measure nun, yun din yung gagamitin sa atin. Kaya binanggit yung press down, shake it together, and running over. So kung kayo, yung judging nyo sa iba, talagang laksa-laksa talagang iniisa-isa ninyo mula ulo hanggang paa yung tao pag nag-judge kayo. Hypocritical judging or hypocritical judging. Ay naku, tinan mo yan. Talaga ba Kristiyano yung taong yan? Bakit? Tinan mo, hindi ayos manamit. Okay? Buti pa ako. Kitang-kita sa katawan ko na ako isang Christian. Bakit? May cross ako na kwintas. Di ba? Di ba? Tingnan mo, napaka-worldly yan. Bakit? Ang gamit na Bible, Android.
Ako, large print. Kitang-kita mo, Bible yung dala ko. Di ba? Nakalagay pa sa gitna, King James. O, di ba? Bible na Bible. Yung kulay itim. Pagka-kulay pink yung Bible mo, worldly yan. Bakit? Conforming to the world. Tignan mo yung balot ng Bible niya. Di ba? Di ba? Bakit may picture ng artista sa loob ng Bible yung Bible niya? Bakit may Marian Rivera? Di ba? Worldly. Pocket calendar kasi. Alam niyo yung ano natin, yung judging na ginagamit natin. Okay? When you judge abundantly, yun din yung gagamitin sa atin. Yun yung intention nung give and it will come back to you. It will flow to you. Okay? Be sure that when you judge, tama at hindi hypocritical yung judging mo. When you judge that person, ang dahilan mo, because you love that person. At sigurado ako, yung judging na yon, if you love that person, it's not about humiliating that person. But, you want to correct and maiayos yung well-being ng tao na yon, kaya natin siya kinokorek. Tama ba ako? Yes or no? Yes. Diba? Kapag sinasaway mo yung taong yon, hoy, ang ingay-ingay mo! Diba? Tapos pagkatapos mo sumaway, ikaw na yung maingay. Kasi tumahimik na sila lahat, ikaw ayaw pa rin tumigil, so maingay ka rin. Diba? So, anong sense? Wala. If you really love that person, kaya mo siya sinasabihan na huwag siyang maingay because ayaw mo siyang kakitaan ng indecency ng ibang tao. Hindi dahil sa nangiinis ka lang or gusto mo lang siyang hiyain. Okay? But because you want to correct, because you love that person. So yun yung sinasabi dito sa Matthew chapter 6:38. When you use your measure, ganun din yung measure na gagamitin sa'yo. It will flow to you. Kung gaano ka-abundant ka gumamit ng measure mo when you judge somebody, ganun din ka-abundant yung gagamitin sa'yo. Kaya nga, tuloy-tuloy yung passage na yan. Okay? Number 3. Malinaw po ba yun? Any question patungkol doon? Okay. Number 3. Patungkol sa can a blind man lead another blind? He also told them a parable. Verse 39. Can a blind man lead a blind man? Will they not both fall into a pit? Anong kinalaman yan sa judging? Sinasabi dito ni Jesus na, tandaan ninyo mga teachers of the law, marami dyan. So sinasabi nila, sinusundan nila kayo. Pero kayo, hypocrites. So paano nyo sila makukorek? Blind rin kayo eh. The hypocrisy was related into blindness or ginawang analogy ni Jesus yung pagiging bulag sa pagiging hypocrite. So ibig sabihin, yung blindness dyan is not about being a good example per se lang. But a hypocrite is like a blind man. Okay? So kung hypocrite ka, you're like a blind man. Hindi mo kami maaakay. Kaya nga after nito, kung maintindihan nyo lang yung scriptures, simula nung pinangaral ni Jesus Christ ito, naghumindig ang galit ng mga teachers of the law kay Jesus. Bakit? Tinamaan sila. Dahil pinakita ni Jesus sa kanila, sila yung binabanggit dun sa woes. Okay? Sila yung binabanggit ni Jesus dun sa woes. Sila yung binabanggit ni Jesus sa kahabag-habag sila. At yung mga iniisip ng mga Pharisees, ng mga ginajudge nila, sila yung mga sinasabi ni Jesus na mapapalad. Lumabas dito yung analogy ni Jesus na yung mga tao na lumalapit kay Jesus, truthfully, mapapalad sila. At itong mga mapaimbabaw ng mga Pharisees and Sadducees, they are the ones whom Jesus is telling, woe to you. Tandaan ninyo, binanggit din sa Matthew, woe to you, para kayong mga tomb. Sa labas kayo ay ang pupunin nyo sa labas, pero sa loob nabubulok kayo, mga hypocrites. Mga hypocrites. Okay? Walang kaibahan sa mga Kristiyano pagkalinggo, tapos worldly naman pagka Monday to Saturdays. Okay?
Tapos, ang iniisip natin na ang mga born again ang tama. Tapos, hindi naman nakikita sa atin yung tama. So, when we judge, be very careful. Do not be hypocrites. Okay? Kasi yung measure na gagamitin sa atin, natin sa kanila, yun din yung gagamitin sa atin. Wala naman pinagkaiba. Why? Because our God is a righteous judge. Kung ganun pala, pastor, di wag na lang mag-judge, no? Part ng buhay natin yung judging at wala kayong magagawa. Every day, you will judge for sure. Sa lahat ng aspeto ng buhay nyo, you will judge. So, anong hamon sa atin dito? What is the challenge for the Christians? What is the challenge of Jesus to His disciples? Do not judge? No. Ang challenge dito is to take the log before your eyes. Yung mga nakatakip sa mga mata natin, yung mga kapaimbabawan nating lahat, tanggalin natin yun. We should walk rightfully, accordingly to what the Scripture is saying. Number 4, a disciple is not above his teacher. This is not about submission. Walang kinalaman sa submission yung dinidiscuss dito. Tingnan niyo yung passage dito. A disciple is not above his teacher, but everyone, when he is fully trained, will be like his teacher. Ibig sabihin, nagtuturo kayo? Anong matututunan sa inyo? Hindi nga nakikita sa inyo yung tama because you are hypocrites. Yun yung sinasabi dito ni Jesus. A disciple cannot be greater than his master kasi kung ano yung nakikita, yun yung gagawin. So, kung hypocrites yung nagtuturo, which is the teachers of the law, magiging hypocrites din yung mga natututo. So, babalik pa rin tayo ulit sa do not be hypocrites. Kaya nga kung tutuusin, kung boxing ito, sinuntok ni Jesus ng 4 na beses yung mga kalaban niya. Knockout. Hindi lang 1, 2, 3, 4. Hindi lang 1, 2, 3 punch. Si Pacquiao kasi mahilig sa 1, 2, 3 punch 1, 2, 3. Knockout. Then, this is a 1, 2, 3, 4. Knockout punch. Doon sa mga Sadducees and Pharisees na nandoon sa kanila, they are hypocrites. Okay? Do not judge na hastily. Tapos, kung anong ginagamit yung measure, yun din ang gagamitin sa inyo. Okay, you are blind. Hindi nyo sila pwedeng akayin because you are blind yourself. Kailangan nyo na maging maayos. At pang-4, yung tinuturuan nyo, gagayahin kayo. Warning ito sa kanila. Warning ito sa kanila. Huwag yung pabayaan nyo. Because of your hypocrisy, because of your hypocrisy, okay, you leaders of the law, susundan kayo ng mga nakakakit sa inyo. Kaya yung Jewish nation, sayang wala si Sister Vitad, no? Pero kung makikita ninyo yung mga Hudyo, they are hypocrites. Marami sa kanila, they are hypocrites. Okay? Marami sa kanila hypocrites. Kasi hindi nga sila kumakain ng karne ng baboy. Pero ang tingin naman nila sa ibang tao na hindi Hudyo ay baboy o aso. Diba yun ang tingin ng mga Jews sa mga Gentiles? Kung naalala ninyo, nagbigay ng parable si Jesus. Yung daw mumo, nahuhulog lang. Doon sa parable ni Jesus sa si Lazarus, yung mumo kinakain ng mga aso. Okay? Kinakain ng mga aso. Yun ang tingin ng mga Jews sa Gentiles. Parang mga aso. Tapos, hinalintulad ni Jesus yung babae na hindi siya Jew, pero bakit siya tutulungan ni Jesus? Sabi niya, muman daw. Papakinabangan natin yun. Kumbaga, okay na sa kanya yun. So nakita ni Jesus yung faith ng babaeng hentil. Yun ang tingin ng mga Jews sa mga Gentiles. We are pigs and dogs. Hindi nga sila kumakain ng dogs. Mga Pilipino kumakain ng dogs. Mga Pilipino kumakain ng baboy. Pero ang tingin naman nila, ng mga Jews, mga dogs and pigs. Tapos itong mga
karamihan ng mga evangelicals, lagi pang let's pray for Israel. Talagang kung ipag-pray ang Israel, talagang gano'n na lang. Hindi nyo alam ang tingin sa inyo na Israel, aso at baboy. Ganon sila kalala. Ganon kalala ang hypocrisy nila. Tapos tayo, kung makaano tayo, let's pray for Israel kasi takot tayo na awayin ng Israel kasi iniisip natin that Israel is the chosen nation hanggang ngayon. Hindi na nga nila kinilala si Jesus eh. Hindi pa rin nila kinilala si Christ. Di ba? Tapos kung makatakot tayo, kasi takot tayo, kita nyo, ang Israel pinagpapala. Remnant na lang yung natitira sa kanila. Tira-tirahan. Pinili sila ng Panginoon to be, paglalabasan ng Messiah sa kapagsisimulan ng gospel. Pero sino talaga in the very beginning ang plan ni God? It is the church. Hindi ang Israel. Sino ang bride? Israel ba ang bride? Hindi. Ang church. Hindi ang Israel. Sana bride ang Israel tapos tayo kabit. Diba? Sinabi ba concubine ang church? Hindi. Sino ang bride? It is the church. Saan ang Israel sa Revelation? Wala. Because Israel is part of the church. Because every tribe, every tongue, every people, every land, yung part ng church. So Israel is just one part of the church. So ito yung gusto ipamukha sa kanila ni Christ. Pa! Huwag kayong hypocrites. Huwag nyo ipagmalaking Israel kayo. Kung maintindihan nyo yung teachings lagi ni Jesus, di ba lagi pinamumukha ng mga teachers of the law, mga anak kami ni Abraham. Kumain sila ng mana na binamigay ni Moises na bumaba dun sa langit. Ano sabi ni Christ? I am the bread of life. Hindi nyo naiintindihan. Before Abraham was, I am. Bakit di nyo ako nakilala? My sheep will hear my voice. Kaya hindi nyo ako naririnig, hindi nyo ako nakikilala because you were not of mine. Yun yung pinakita dito ni Jesus. Part of it is showing them that they are hypocrites. Okay? So yung apat na tanong ko sa inyo kanina, nagbigay po ba ng kaliwanagan sa inyo? Natanggap nyo po ba yung mga kamalian natin? Okay? So, paano natin ito isa-sum up? Dalawa lang po. Okay. It is okay to judge. It is okay. If it is the motive of love. Kaya natin ginajudge isang tao is for us to correct him or her. Para maiayos natin yung taong yun. Yes or no? Yes. Anong tawag doon? Panlalait? Hindi. Ang tawag doon, malasakit. Di ba? Ang tawag doon, malasakit. Ano ba? Sasabihan nyo, uy kapatid, huwag ka naman magsuot ng ganyan. Kasi para ka nang maliligo. Para magsiswimming. Okay? Kasi yung suot niya talagang talagang hindi lang shorts. Talagang hindi lang micro. Parang shorts to the ninth power. Parang shorts talaga. Okay? So, kung kinokorek natin siya dahil nagmamalasakit tayo, ang tawag doon malasakit. Hindi paghuhusga, hindi, ay grabe naman ito, kita mo kung magsuot, mabuting tao ba yan? Ano tawag doon? Yun yung panghuhusga, yun yung panlalait. Pero kung sinasabi natin yun sa taong yun, at sinasabi natin dahil mahal natin siya, ang tawag po doon malasakit. Ito pa, makikita ninyo yung difference ng malasakit sa panlalait doon sa kung kanino mo sinasabi. Okay? Sinasabi mo sa taong yon diretso kung ikaw ay nagmamalasakit. Tama? Alam mo, oo, ito dapat mong ayusin, ganyan. Huwag ka namang ganun magsalita, pangit yon. Yun yung malasakit. Pero kapag ikaw ay nanlalait, anong gagawin mo? Kay kwento mo sa iba. Uy, alam mo, tingin ko magsalita yun. Parang ganyan. Nalaman ba nung tao yung dapat niya ayusin? Hindi. That is hypocrisy. Okay, that is hypocrisy. Tapos sasabihin nyo, Christian kayo. Christian tayo. Imbis na iayos natin yung tao, anong gagawin natin? We humiliate him or her. Hinihiya natin. Yun yung number 1. Number 2,
is to correct our own selves. It is okay to judge. Pero ang main criteria ni Christ, sinasabi dito sa verse 42, how can you say to your brother, brother, let me take out the speck that is in your own eye? So, ibig ba sabihin ni Jesus, do not take the speck from your brother's eye? Hindi. Ang sabi niya, how would you? Paano niyo aalisin? Ibig sabihin, it is okay na alisin. Pero bago niyo alisin yon, yung puwing ng kapwa niyo, ano sabi? When you yourself do not see the log in your eye, you hypocrite. Ano sabi? First, una muna, tanggalin mo muna yung troso na nasa mukha mo. Yung speck, alam niyo yung speck? Alam niyo yung speck? Speck sa lubsob eh. Alam niyo yung sa lubsob, di ba? Nasa lubsob kayo. Dito, sabi niya, yung puwing nga eh. Halimbawa, mayroong nakakapuwing sa mata mo na parang kusot o sa lubsob o yung maliit na kahoy. Napunta dyan sa mata ng kapwa mo. Bago mo tanggalin yun sa kanya, tingnan mo muna, meron palang troso sa mukha mo. Ang laki, troso, sabi lag eh. Lag, tanggalin mo yun. So, ibig sabihin, we should search ourselves. Ayusin natin. So, it is okay. Actually, kaya ko rin ito napili na topic kasi sabi nga ni Jojo, may mga naniniwala pa sa inyo sa New Year's resolution. Okay? Let us all have our resolution? No. Our evaluation. I-evaluate natin lagi yung mga sarili natin. Let's have our evaluation so that we could be careful when we judge everybody. Our brothers and sisters. Okay? So, 2 things lang po. 2 things lang. Huwag tayo maging hypocrite. Instead, we do our judging out of love. Pangalawa, we should have our self-evaluation. Bago ninyo sila i-judge, lagi tayo mag-isip, ako ba? Ako ba? Ano ba ginagawa ko? Nagsi-self-evaluate pa ba kayo? Meron pa ba tayong ganon? Dapat. Lagi natin yung gagawin. Okay? Nagiging judgmental ang isang tao if we do not have our evaluation. Okay po? So I hope na nakatulong po ito sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo po ay manalangin. Father, we thank you for all these reminders to us that we should not be hypocrite. Instead, we should do our judging with love or out of love. And also, Lord, we should have our evaluations. We should evaluate ourselves before we do in criticizing other persons. And Lord, thank you for clarifying that it is not wrong to criticize or to judge another person or everyone, because this is part of our choosing between right and wrong. Kaya nga, Panginoon, help us to be careful every time we have our judgment. In everything, in everyone, each time, O God. Tulungan niyo po kami to have our evaluations. Tulungan niyo po kami to have our right motives, to have it, to be done out of love. To be correct before you. Salamat kasi, Panginoon, at pinagkakatiwala ko po ang bawat isa for us to be good Christians before you. And every time that we do our judgment, don't let us to be hypocrites. Thank you, Lord God, sa po lahat ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.